Sama-sama tayong magiging Sakaki! Kasunod na umano'y pag-alis sa bansa ni dismissed Mayor Alice Guo, tiniyak ni Pangulong Marcos na may mananagot at masisibak. Inalerto na ng NBI ang Interpol pero ang hakbang ng gobyerno para mapabalik sa Pilipinas si Guo, kalkulado raw dahil wala pang nakasampang kaso sa korte. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Nasaan na ba si Alice Guo? Ayon sa Bureau of Immigration, walang record na umalis siya sa bansa. Pero base sa nakuha nilang impormasyon, may record ng pagdating niya sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang mga tumulong kay Guo. 3 ang tinitingnang posibleng exit point: ang Hilagang Luzon, Katimugang Luzon at Mindanao Backdoor. Ano't anuman, sumakay man ng eroplano o barko, ayon sa PAOK, nakapagtataka na walang nag-report sa immigration, sa aviation regulation agencies o sa maritime agencies sa pag-alis ni Guo. Pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos, may masisibak ang pagpuslit nila ni Guo, pagpapakita ng katiwalian na nagpapahina sa justice system sa bansa at sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sabi pa ng Pangulo, ilalantad ang mga nasa likod nito. Isang malawakang investigasyon na raw ang isinasagawa para matukoy ang mga tumulong kay Guo sa kanyang pagpuslit at sila ay masususpindi at papapanagutin sa batas. Sa ngayon, pinakakansela na ng pamahalaan ng pasaporte ni Guo, kanyang pamilya at isa pang kasabwat umano sa operasyon ng iligal na pogo. Pwede raw itong gawin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ilalim ng Philippine Passport Law basta may ebidensyang peke ang identity sa passport. Once na na-receive natin itong mga dokumentos na ito, stating na eto, may problema, peking identity, siya ay isang dayuhan, then we will cancel the passport. Otherwise, ang requirement nito would be a court order directing us to cancel. Pag nakansela yung pasaporte, mawala na po siya ng karapatan ng magbiyahe kung saan man, i-hold na po siya ng bansa kung saan man po siya nandoon. Pag nagkaganon na po, magki-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and transfer them to the Philippines. Pero hindi mabilisan ang prosesong tinutukoy ng PAOK. Sa ngayon kasi, isa sa basehan ng kanselasyon ng passport ay ang warrant of arrest na inilabas ng Senado dahil sa hindi pagdalo ni Guo sa mga pagdinig tungkol sa mga pogo. Wala pa kasing warrant or arrest order, anything from the court pwedeng gawin para sa mga ganong Interpol activities. Siyempre, prerogative ng government kung ano yung gusto nilang gawin. Pero sa akin kasi, yung warrant ni Alice, tungkol lang yun sa Senate contempt. Nakipag-ugnayan na raw ang NBI sa Interpol para ilagay sa Blue Notice list si Guo para hindi na siya makapagpalipat-lipat ng bansa. Yung red notice po ay pagka may criminal case pending. Yung blue notice, watch out lang yan. Ganun lang po yun. No. Siyempre, merong ganong request. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa amin. Pero ang mismong pag-aresto sa kanya at pagpapauwi sa Pilipinas, hiwalay na proseso pa. There are many legal avenues available to the Philippine government. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng isang tao ay pwede lang gawin para paharapin siya sa kasong kriminal. Sa ngayon, ang mga nakaambang kasong kriminal laban kay Guo ay ang qualified human trafficking na iniimbestigahan ng DOJ at material misrepresentation na iniimbestigahan ng COMELEC. Kung totoong nasa Indonesia raw si Guo, merong extradition treaty ang Pilipinas sa Indonesia, sabi ng DFA. Sa Martes, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Justice Subcommittee para imbestigahan ang pagpuslit ni Guo. Nakakaputok ng butsis sa mga Pilipino. Diba? Hirap na hirap pumila sa immigration counter. There was a time, may bangungot pa na hinahanapan ng diploma o yearbook. May iba tuloy nagbihis na ng toga para lang humarap sa Bureau of Immigration. Tapos itong si Guo Huaping, subject nga ng Senate warrant of arrest, nasa ILBO nga. ILBO ng Bureau of Immigration mismo na dadaan ng dapat mga counters. Akala mo ginagawang express lane
ang Bureau of Immigration ng ating bansa. Masyado namang feeling, di ba? Isa sa mga ipatatawag sa pagdinig, ang notaryo na nagsabing humarap sa kanya si Go. Kung totoo man, no, na labas-masok siya dito, nakatakas siya noon, pero pabalik-balik pa rin dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto? Hindi yan acceptable dito sa atin. At mukhang naging concern na rin ng mga authorities. Imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya na dapat sa halip ay pinigilan ng pag-alis niya. Ang Senate Committee on Women and Children naman, tuloy pa rin daw ang pagdinig sa mga iligal na pogo. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 41 close contact ng lalaking nagpositibo sa Mpox ang binabantayan ng otoridad sa Quezon City. At sa gitna po ng mga pangamba, tiniyak ng Department of Health na lumang variant ito at hindi ang bagong strain na na-detect sa Africa. Saksi si Bernadette Reyes. Dalawang establishmento sa Quezon City ang tinututukan ngayon matapos matukoy na pinuntahan ito ng 33 taong gulang na lalaking nahawahan ng Mpox. Matapos lagnatin ang lalaki noong August 8, nagpunta raw ito noong August 11 sa isang spa sa E. Rodriguez Avenue para umano magpamasahe. August 15 naman ang magpatingin siya sa isang dermatology clinic sa lungsod. Sa assessment ng doktor, nakitaan din ng pasyente ng skin lesions sa mukha, braso, likod at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Noong linggo, lumabas na positive ang specimen at positive siya for Mpox. Kailangan to ng intimate close contact, prolonged intimate close contact para ka mahawa. 41 close contact ang binabantayan. 10 rito, tauhan ng spa. 27 kliyente ng spa. 4 na iba pa ang posibleng nakasalamuha rin niya. 28 sa mga close contact naka-quarantine hanggang September 1 at maituturing na type 1 o mas mataas ang tsansang mahawa. Ipinasara ang spa dahil expired ng mayor's permit at wala ring sanitary permit, environmental clearance at fire inspection certificate. Critical doon yung type 1 na close contact. Ito yung masahista na nag-handle doon sa pasyente and also yung mga clients na na-expose doon sa case natin. Wala sa kanila pa at this time na may exhibiting symptoms. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, araw-araw minomonitor ang kondisyon ng mga close contacts ng pasyente. Mahalaga raw na ma-detect na maaga ang mga magkakaroon ng sintomas para ma-isolate at maiwasan ng pagkalat ng Mpox. Iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pagbabantay kontra Mpox, partikular sa mga vulnerable o madaling mahawa na sektor. Ayon sa World Health Organization, kabilang sa sintomas ng Mpox ang skin lesions, lagnat, rashes, pananakit ng lalamunan, ulo, likod at kalamnan at pamamaga ng lymph nodes. Nitong Hunyo, 26 na bansa ang nagdeklara ng halos 1,000 bagong kaso ng Mpox, pinakamarami sa Democratic Republic of the Congo sa Africa. Noong nakaraang linggo, nagdeklara ng Global Public Health Emergency ang WHO kasunod ng pag-usbong ng bagong strain ng Mpox na Clade 1b na mas madali raw kumalat sa pamamagitan ng madalas na close contact. Pero sa ulat ng Agence France-Presse, sinabi ng DOH na lumang variant ng virus ang kaso ng Mpox sa Pilipinas ngayon. Hindi kasing nakakaalarma gaya ng Clade 1b. Mpox is not the new COVID. Regardless of whether it's Mpox Clade 1 behind the ongoing outbreak in East Central Africa or Mpox Clade 2 behind the 2022 outbreak that initially impacted Europe and has continued to circulate in Europe since. Hindi rin inirekomenda sa ngayon ng WHO ang mass vaccination laban sa Mpox. Mga at risk lang ang inirekomendang bakunahan gaya ng mga close contact. Wala pang available na vaccine sa atin. No? Kahit ang mga karating bansa natin ay hirapan tayong kumuha ng vaccine. Kung walang bakuna, kailangan ma-detect natin na maaga ang mga cases, no? Para ma-isolate, ma-quarantine ang mga close contact. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi.
Sinagot ng DSWD ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing kahapon na napopolitika umano ang pag-endorso ng opisina nito sa mga humihingi ng ayuda. Ipapanukala naman sa Senado ang paglipat sa ibang ahensya ng hinihinging pondo para sana sa pamamahagi ng libro ng bise. Saksi, si Mav Gonzales. Natanggap na ni Senador Risa Hontiveros ang librong Isang Kaibigan na isinulat ni Vice President Sara Duterte at gagastusan ng gobyerno ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang estudyante. Nascan ko pa lang eh. Colorful yung illustrations. Tapos, mamaya basahin ko verbatim yung mga text. Ipinadala ito ng bise, gaya ng pangako kahapon, matapos niyang hindi idetalye ang kwento ng isinulat niyang libro, sabay-sabing pinupolitika ang budget hearing. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. November 2023 nang ilunsad ni VP Sara ang librong ito na kanyang iniakda. Merong isang ibon at marami siyang kaibigan. Merong nangyaring unos sa buhay niya at nawala lahat ng mga kaibigan niya. Akala niya nawala lahat, pero merong isa na bumalik at tumulong sa kanya. At yun yung lesson doon sa libro, yung friendship and kindness. Sa huling pahina ng libro, nakalagay hindi lang pangalan kundi pati ang larawan ni VP Sara at nakasulat na isa siyang tunay na kaibigan. Pero sabi ni Hontiveros, ang issue ay hindi tamang gastusan ng 10 milyong piso ng gobyerno ang pamamahagi ng libro. Improper, request yan. Dahil kung meron kang sinulat na libro, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmod. Textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd, yung nakaraang 2 taon, ang daming problema, di ba? Hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So, pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. Kaya imbis na gamitin sa pamumudmod ng libro, ipalilipat ni Hontiveros ang pondo sa ibang programa. Gayon din ang iba pang pondo ng Office of the Vice President na nilaan ito sa mga programang pareho lang sa ginagawa ng ibang ahensya tulad ng medical o burial assistance. Lalagyan na lang ng probisyon na pwede mag-request sa kanila ng pondo ang OVP. Pagbobotohan pa ito ng Senado sa takdang panahon. Hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue niyan. Na-raise ko na rin yan dati sa NTF-LCAC. Bakit hindi dun na lang sa mga departments ilaga? At kaugnay ng panunumbat ng bise sa paghingi umano niya ng tulong para mangampanya sa Davao City noong 2016. I can't remember if I did, and even if I did, sabi niya hindi naman niya ako tinulungan. But importante sa akin kasi ang memory ko is visual. I remember thanking her for supporting yung 2 agricultural advocacies namin. I went to see her kasi courtesy call ko yon sa local chief executive. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan o paglustay ng kabanang bayan, ibang usapin na yan. Sabi ng Senate Finance Committee, trabaho nilang busisiin ng budget at pasok dyan ang mga tanong ni Hontiveros. Sang-ayon ang Senate President. I think Senator Risa had valid questions which I would advise heads of agencies to be patient with and answer because these are all connected with the function of Congress. Sa pagdinig kahapon, sinabi ng bise na may mga pondong napupolitika umano, gaya raw ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations ng DSWD. Kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Sabi ng DSWD Secretary, makikipag-ugnayan sila sa OVP para maimbestigahan ang issue. Right now, ang gagawin namin is to get in touch with her office to get the full details para maimbestigahan namin kung talagang kung may infraction na nagawa ang aming tao. Base sa website ng DSWD, ang AIX ay isang social welfare service na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain o tulong pinansyal para sa pangangailangan ng isang tao o pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Suntok at sipa ang inabot na isang traffic enforcer mula sa rider na sinita niya sa Muntinlupa.
Nagsisisi naman ang rider na nagmamadali raw umuwi noon. Saksi, si Nico Wahe, exclusive. Napatras ang traffic enforcer na ito para iwasan ang sipa ng rider na nakaharap niya sa Alabang, Muntinlupa. Sa isa pang kuha, sunod-sunod ang suntok ng rider. Natamaan ako dito sa may sa suntok po ito. Sunod-sunod po, hindi ko na kayang mailagan, kaya hindi pa rin po siya nakontento. Nagbigay po siya ng sipa, round kick. May tumama sa dibdib ko at ito nga ininda ko yung likod sa lakas ng impact. Kahit nasa lag ko, medyo nayanig pa rin ako. Kwento niya, nagmamando siya ng trapiko bago mangyari ang pananakit. May tumatawid ng mga bata sa gitna ng mga kabataan. Kita ko may parating na motor. Tinaasan ko po siya ng kamay para mapahinto, malalayan yung patawid. Ang ginawa po niyan, tuloy-tuloy lang po. Hanggang sa harangan na ng iba pang traffic enforcer ang rider. Kinausap niya at tinikitan. Sinabi ko naman sa kanya ang kanyang violasyon. Una-una, may tumatawid at saka dinidisregard niya ako. Nagalit po siya. Hindi raw ako pwedeng pakiusapan. Bastos daw ako. Nung inabot ko sa kanya, minamadali niya yung pagbigay, maibalik yung lisensya niya at saka yung inisyo kong citizen ticket. Nakaresponde naman po ang ating mga kapulisan dito sa Substation 3 ng Alabang at naaresto po itong suspect natin. Pinuntahan ng mayor ng Muntinlupa sa kulungan ng rider na nagsisisi na raw sa nagawa. Nagmamadali umano siya pauwi ng Quezon City. Naamin ko naman yung pagkakamali ko. Ako yun po, dala lang po ng problema. Kaya po madaling uminit yung ulo ko. Law enforcer yan ay person in authority pagdating sa kalsada. Dapat sumusunod, nag-o-obey. No? Yung gano'n na nakipagpisikalan pa, we will not tolerate it. Bagamat humingi ng paumanhin sa enforcer, sinampahan pa rin ng reklamong direct assault ang rider. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Hinihiling ngayon ng mga nag-aalaga ng baboy na ibenta sana sa murang halaga ang mga bakuna kontra African Swine Fever. Pero sa taya ng Agriculture Department, aabutin hanggang 500 piso ang kada dose ng bakuna. Saksi, si Bernadette Reyes. Kahit buong Batangas ang nasa state of calamity, idiniin ng mga magbababoy roon na hindi lahat ng mga baboy mula sa probinsya ay may sakit. Isolated cases po siya. Most of the barangays, predominantly of the barangays, clear po at malinis po ang baboy. Sinisimula na ang planong controlled vaccination kontra ASF. 10,000 doses ang ibibigay ng Department of Agriculture. Hiling ng mga magbababoy na abot kaya sana ang mga bakuna. Ang existing vaccine right now na ginagamit namin, lahat ng vaccine is nagre-range po siya from 20 pesos to as high as 100 pesos. So yun yung range na ang afford ng mga end users. Kung mayroon man bakuna at effective man yung bakuna, dapat ibigay talaga sa backyard yan ng libre. Pero sa taya ng Agriculture Department, 400 hanggang 500 pesos per dose ang vaccine. Sa kabila nito, hindi raw nakikita ng DA na makakaapekto ito sa presyo ng karning baboy. Napakaliit naman ang portion nung 400 to 500 pesos. That's only 5% more or less ng production. Habang wala pang bakuna, mahigpit ang border control upang hindi umabot sa ibang lugar ang baboy mula sa mga lugar na may ASF. Sa Quezon City, hinihikayat naman ang mga hinihinalang backyard racer na magsuko ng alagang baboy. May ordinansa kasi kontra backyard hog racing sa lungsod pero hindi na sila pagmumultahin ng 2,000 hanggang 5,000 pesos gaya na nakasaad sa ordinansa. Ang gagawin po ng lungsod ay bibilhin po ng lungsod ito at a reasonable rate. Ayon sa lokal na pamahalaan, sakaling magpositibo sa ASF ang mga baboy, agad daw ikokondem ang mga ito. Pero kung wala namang sakit, ibibenta daw ang mga karne ng baboy sa mga kadiwa centers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. May mga plano ang Olympic medalists na sina Carlos Yulo at Nesty Petesio para makatulong sa mga kabataang mahilig sa sports. At ibinahagi rin ng iba pang atleta ang kanilang mga plano pagkatapos ng 2024 Paris Olympics. Ating saksihan. Mainit na sinalubong sa Davao City ang pagdating ni 2024 Paris Olympics bronze medalist Nesty Petesio.
Kasama sa mga plano ng kanyang kampo ang pagtatayo ng Boxing Academy sa Davao del Sur. Umaasa rin si Nesty na may mabubuong bagong grupong mamamahala sa international boxing para mapasama na rin ang sport sa Los Angeles Olympics sa 2028. May 2 Olympics pa ako kung gustuin ko maglaro. And for sure, gusto ko pang maglaro sa LA. So, andun pa yung fire. Nag-courtesy call naman sa Cagayan de Oro City Hall si Carlo Paalam. Desidido raw siyang maging fit para muling makasabak sa ring. Siguro ang para sa kuha, ma-improve sa kuha endurance. Isa dyan lang sa kuha endurance. Power kailangan. Ang power endurance. Power. Kuha dyan ang isa po na mag-improve sa rin. Ang kapwa Olympic boxer na si Yumir Marshall sa social media nag-post tungkol sa bagong tatahakin ng kanyang karera. Bagamat hindi raw niya isinasara ang pinto sa ultimate dream na magkamit ng Olympic gold medal, magiging focus na niya ang professional career at pagdadala pa rin ng karangalan sa bansa. Sa House of Representatives naman bumisita ang Olympic gymnasts na sina Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo. Kabilang sila sa mga hindi nakadalo sa reception noong nakaraang linggo. Binigyan sila ng kopya ng House Resolution kung saan kinilala ang mga atleta na lumahok sa Paris Olympics. Ang isa pang gymnast na si Levi Rui Vivar, excited na ibinahagi na en route to Manila siya. Nakatakda sila magkita ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang golfer na si Dottie Ardina nag-courtesy call kahapon sa Senado kung saan binigyan siya ng Certificate of Recognition. Inimbita rin siya ni Makati Mayor Abby Binay. Nagpahayag ng appreciation ng alkalde sa Olympic feat ni Dottie na nagbigay ng inspirasyon para sa mga batang atleta. Nais naman ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo na makapagbukas ng daan para sa mga batang tulad niya na mahilig sa sports sa pamamagitan niya ng pagsasagawa ng gymnastics clinics. Gusto ko din ma-share yung knowledge na natutunan ko po sa naging journey ko. And syempre, to have fun din po yung mga bata. And mismo ako na ma-enjoy ko yung pag-share po ng naging journey ko po. Para kay Carlos, mahalagang pagtuunan din ng pansin ang mental health at well-being ng mga atleta. Base na rin sa kanyang personal na karanasan. Hindi lang siya basta sa skills po, din yung mental, like minimake sure po talaga na hindi mo nakakaligtaan tanungin yung sarili mo kung okay ka lang. Batid ni Carlos ang kahalagahan ng kanyang 2 Olympic gold medal, di lamang para sa sarili kundi para sa buong bansa, lalong-lalo na sa kabataang Pinoy. Sobrang excited and grateful po kami na mismo kami mga atleta po na may impact po sa kabataan. Sobrang grateful po na nabigyan kaming opportunity po. Kinapitan ng mga residente ang pinto ng isang gusali para hindi tangayin ang malakas na hangin. Sa gitna po yan ang pananalasa ng buhawi sa Pangasinan. 6 na bahay ang nasira. Nabuwal din ang mga puno na dumagan sa ilang bubong. Bukod sa pagkain, kailangan ng mga apektadong residente ng mga gamit sa pag-aayos ng mga nasira nilang bahay. Namigay na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan. Muling lalaban si world's number 3 pole vaulter at Pinoy Olympian EJ Obiena. Para yan sa Lausanne leg ng Diamond League. Bakas ng excitement ni EJ na nag-post sa Instagram with a caption, "We are back at it." Nakatakda niya makalaban doon ng iba pang nakalaban niya sa Paris Olympics. Bago nito, ibinahagi ni EJ ang journey papuntang Switzerland, dala siyempre ang kanyang higanting pole. Dream come true para kay Dennis Trillo ang kanyang villain role sa Pulang Araw. At Jennifer Lopez naghain ng divorce sa kanyang asawang si Ben Affleck. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Jennifer is over again. Unang lumabas sa TMZ at kinumpirma sa iba't ibang US media outlet na diniborsyo ni Jennifer Lopez ang mister na si Ben Affleck. Ang singer-actress mismo ang naghain ng divorce papers sa korte sa Los Angeles nitong Martes. Sa ikalawang anibersaryo ng kasal nila sa Georgia. At ang nakalistang petsa ng paghihiwalay, April 26, 2024. Ayon sa ilang media report, walang prenup agreement ang dalawa. Wala pa silang pahayag partikular sa dahilan ng hiwalayan.
Unang nagkarelasyon ang Bennifer noong 2002 at nakatakda ng magpakasal noon hanggang na-call off ang engagement noong January 2004. Muli silang nag-date noong 2021 at 2 beses nagpakasal noong 2022. Kabilang ang engranding seremonya sa Georgia noong August 20. Parang nakaginto sa Olympics ang Eraserheads. Ang legendary OPM rock band na nabuo sa University of the Philippines, Diliman, binigyan ng Gawad Oblation Medal, ang pinakamataas na pagkilala ng kanilang alma mater. Sina Eli Buendia, Raymond Barasigan, Marco Sadoro at Buddy Zabala, proud sa parangal at nagpasalamat sa kanilang mga kaanak, guro at taga-suporta. Dumating na rin ang pinakamabagsik na karakter sa series na si Colonel Yuta Saito na ginagampanan ni Dennis Trillo. Henoeka! Banzai! Banzai! Kwento ng Kapuso Drama King, matagal niya nang inaasam ang papel na kontrabida. Maraming salamat at napunta sa akin tong role na to. Isa tong dream role para sa akin. Dahil sa Pulang Araw, mas ipinagmamalaki niya raw ang pagiging Pinoy. Mas natutunan ko na mas maging proud sa lahi natin, knowing kung ano yung mga pinagdaanan nila, mga pinaghirapan nila at sakripisyo. Yun siguro, alam mo yan, pag napanood mo to. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.